BrahMos missile nakarating na sa bansa. Mga bagong missile system ng AFP gagamitin sa Balikatan 2024. New Zealand at Pilipinas magkakaroon na rin ng Visiting Forces Agreement. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Matapos ang mahaba-habang paghihintay, ay sa wakas, nakarating na sa bansa kahapon ang pinakaasam-asam na missile system ng Pinas, ang BrahMos Shore-Based Anti-Ship Missile System. Sakay ng Indian Air Force C-17A Globemaster III Strategic Airlifter, ay na-deliver na ang ilan sa mga components ng BrahMos kahapon. Ang pangyayaring ito ay makasaysayan para sa Pinas at India sapagkat ito ang kauna-unahang supersonic missile ng ating bansa na may bilis na aabot sa Mach 2.8 o mahigit 2 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Ito rin ang kauna-unahang pag-export ng India ng kanilang BrahMos anti-ship missile sa ibang bansa. Ibig sabihin ay mapalad ang Pinas sapagkat sa mga puntong ito ay ito lang ang bansa sa buong mundo na mayroong BrahMos missile bukod sa India. Kapansin-pansin rin ang pintura ng missile tubes ng BrahMos. Ang ganitong paint scheme ay nakabase sa kasalukuyang paint scheme ng Philippine Marines. Sa mga susunod na linggo ay inaasahan ang pagdating ng iba pang components ng missile at iba pang batteries nito. Matatandaan natin na nasa 3 batteries ng BrahMos missile ang binili ng Pinas mula sa India. Samantala, magaganap ngayong April 22 hanggang May 10 ang pinakamalaking balikatan sa kasaysayan ng bansa. Ayon pa sa AFP, na ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makikisali ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard at French Navy sa balikatan. Bukod sa libo-libong mga sundalo mula sa Pinas at Amerika, ay may mga kinatawan din mula sa 14 na bansa upang maging observer sa gagawing pagsasanay. Aside from the participation of the United States forces from US Indo-PACOM, we are also going to be expecting the involvement of the Australian Defence Force and also the French Navy. We have also sent our invitation to the Japanese Defense Forces, although as of right now, I have not yet confirmed if they have accepted the invitation to join us in the exercises. Aside from that, we've also invited observers to be joining us in the International Observers Program. So there's a list of countries that will be involved in the IOP. And their role there is just to observe the exercise. Sinabi din ng Army na mas dadami pa ang mga lugar na pagdadausan ng mga samot-saring pagsasanay sa ilalim ng balikatan exercise. And for this balikatan, it's a jumping off from the previous exercise that we held last year. We are already venturing away from our traditional training areas. So the traditional training areas used to be Fort Magsaysay, Serap. So now we are actually pushing out into key locations throughout the country, primarily in the north and also in the west. Okay, these are the locations so that we can adequately perform joint operations. That means the involvement of the 3 major service components, the Army, the Navy, the Air Force, together with our treaty allies also in the United States. So these are locations that we have already surveyed, and these are also the areas where we deem to be suitable for us to achieve our training objectives. Yes, we will also be doing maritime exercises west of Palawan, and we will also be doing integrated air missile defense exercises in Central Luzon. Nabanggit din ng opisyal na gagamitin sa balikatan exercise ang mga makabagong missile system ng AFP tulad na lamang ng Spider missile ng Philippine Air Force. Yung nabanggit ka ng missile defenses, ano yung particular
equipment na gagamitin natin? Yung ba yung Spider natin? Or tsaka meron bang Yes. equivalent? Yes, we will be utilizing our own newly acquired weapon systems from AFP Modernization, and then we are going to test the interoperability between our weapon systems and that of the United States. Bago ito, ay nauna ng kinumpirma ng Max Defense Philippines na sa kauna-unang pagkakataon ay papuputukin na rin ang Legnex 1 SSM-700K Sea-Star missile mula sa Jose Rizal Class Frigate na BRP Antonio Luna bilang parte ng sinking exercise phase ng Balikatan 2024. Dito ay magkakaalaman na kung may kakayahan ba talagang magpalubog ng barko ang anti-ship missile ng mga Jose Rizal Class Frigate. Dagdag pa dito ay inaasahan na ng AFP ang gagawing pagmamatsyag ng China sa mga gagawing pagsasanay sa balikatan at sinabi ng ating kasundaluhan na napaghandaan na nila ito. We know for a fact that anything that happens around Palawan na may military, binabantayan ng China. So, do we have countermeasures or do we expect that we'll be monitoring also around that time? And ano yung mga... That will be my expectation, yes. Hindi ba magbabother ng the conduct of the exercise if China would, loiter around the perimeter? Not at all, because it's an expectation that we've been going through every single year. So ever since gumaganon sila pag may ginagawa, nag-observe That sila. is always our expectation, yes. Bukod umano sa mga physical exercises, ay magsasanay rin ang AFP at Amerika sa cyber domain warfare. Another emphasis of the exercise that is a big addition to what you've been doing in the past is putting more focus on the non-physical domains like information warfare, the cyber security domain. So these are exercises that in the past hindi natin masyadong pinapansin because we have been focusing mostly on the physical domain, the air, the maritime, and the ground domains. But now, we've determined that an equal attention has to be focused also on the non-physical domains, mainly information and the cyber domain. Sa kabilang banda naman, ay isang malaking hakbang ang ginawa ng Pinas at New Zealand upang mapalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa pagpupulong ni President Marcos at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Malacanang nitong nakaraang araw, ay napagkasunduan ng dalawang panig na lalagdaan nila ang mutual logistics support arrangements bago matapos ang taon. Isa rin sa posibleng maisakatuparan ay ang status ng Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. Sa mga hindi nakakaalam, bukod sa US ay may Visiting Forces Agreement din ang Pinas sa Australia. Isinusulong din ng Japan ang pagkakaroon ng parehong kasunduan sa Pilipinas na tinatawag naman nila bilang Reciprocal Access Agreement. Sa pamamagitan nito ay maaaring magsanay ang mga sundalong Pinoy at foreign soldiers sa teritoryo ng Pinas o sa bansang kapartner nito. Napagkasunduan din umano ng dalawang lider na mas papatatagin pa nila ang commitment sa sustainable na maritime security cooperations sa pamamagitan ng bilateral at multilateral activities sa dagat, port calls at capacity building efforts.